Ano po ba ang bagong game changer ng Uphold para kay XRP? Ayan mga ka-crypto, dito sa mundo ng crypto, may mga announcement na ordinaryo at mayroon namang tunay na game changer. At ngayon para po sa mga XRP holders, isa po itong malaking hakbang sapagkat si Nancy Beaton ng Uphold kasama po si Jake Claver ay naglabas ng isang napakahalagang balita. At yan po ay tungkol po sa integration ng Uphold sa Exactly protocol. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Simple lamang po mga ka-crypto. Makakapag-lend ka na ng assets, makaka-earn ka ng yield at makakapaggamit ng iyong XRP bilang collateral para sa isang credit card na hindi mo kailangang ibenta ang iyong hawak para itong pagbubukas ng bagong pinto ng liquidity. Ngayon ay ano po ba ang yield na hindi kinakailangan ang pagbenta ng ating XRP holdings? Yan, posible ba talaga ito? Matagal na pong reklamo ng XRP community ang kakulangan ng yield opportunities. Pero ngayon, parang nag-shift or nagbago po ang hangin. Sa Exactly Protocol Integration, pwede mo nang i-lend or ipahiram ang iyong XRP para kumita po ng yield at gamitin pa bilang collateral. Parang pinagsamang DeFi at saka TradFi, pero nakafocus po para sa mga XRP holders. Kaya ang maganda po dito ay hindi mo kailangang i-liquidate ang iyong token. Para kang may dalawang mundo, earning at saka spending, pero hawak mo pa rin ang exposure kay XRP. Kung dati ay limitado po ang utility, ngayon ay mas lumalawak na ang ecosystems. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa mga rewards, kung saan ay mas lumakas pa ang incentives. Ayan, alam naman natin na generous po or mapagbigay ang Uphold pagdating sa rewards. Meron pong up to 66% na cashback sa debit card purchases. Kaya malaking bagay na po ito. At dagdagan mo pa ito ng 4% kapag nag-set up ka ng direct deposit. At magkakaroon ka ng total potential monthly return sa 10% kay XRP. Hindi po ito hype. Ito ay strategy mismo ng Uphold. Gusto po nilang bigyan ng mas malaking rason ang mga true believers na i-hold ang kanilang asset at gumamit ng platform. Hindi po ito pang instant na riches, pero malinaw na may bagong incentive cycle na nabubuo. Ano naman po ang Exactly Protocol Trials? Yan, Exactly Protocol Trials. At paano po ito gumagana? Yan, nakikita po natin dito ay si Nancy Beaton. At ang ayon po sa kanya, ang trial rollout ng Exactly Protocol ay kanilang sisimulan sa 4th quarter ng 2025. Ang pilot markets muna sa US bago po ito i-open sa mas malawak na mga users. Ang standard DeFi mechanics, ang flow ng interest rates. Ibig sabihin, nagbabago po depende sa supply at demand. Pero ang core concept ay simple. Magpapahiram ka ng asset, kikita ka ng yield at makakagamit ka ng card na may collateral backing. Lahat ng ito ay lahat habang hawak mo pa rin ang iyong XRP exposure. Pero itong multi-tool, para po itong multi-tool sa isang ecosystem. Ano naman po ang ibig sabihin nito para sa ecosystem ng XRP? Historically, ay wala talagang native yield itong si XRP. Hindi po katulad ng proof of stake networks na may regular rewards. Kaya para po sa maraming mga holders, ang earning potential ay laging limitado. Pero ngayon, nagbabago na ito. Ang ability po
na gamitin ang XRP bilang collateral habang kumikita pa rin ng yield ay isang bagong paradigm shift. Maaari po nitong bawasan ang sell-side pressure dahil mas maraming rason para mag-hold. Unti-unti pong nabibuild ang narrative na si XRP ay hindi lang remittance asset, kundi functional financial instrument. Ang pag-usapan naman po natin ang tungkol sa liquidity plus yield, kung saan ay nagdudulot po ito or nagbibigay po ito ng mas malakas na holding incentive. Kaya yan mga ka-crypto, kung iisipin po natin, dalawang bagay po ang pinaka hinaharap ng mga investors ngayon. At yan ay ang liquidity at ang earning potential. At dito pareho po silang ibinibigay ng uphold. Hindi mo kailangang ibenta ang iyong token para makagalaw. Hindi mo kailangan na mag-stake sa isang risky chain. May access ka kaagad sa yield at isang credit line na may backup ang iyong XRP. Ang ganitong setup ay hindi lamang po convenience, kung saan ay strategic po siya. At para po sa malaking bahagi ng XRP community, ito po ang missing piece sa kanilang long-term investment thesis. Ngayon ay meron bang mga risk? Siyempre, oo, meron pong risk yan. Kaya importante pa rin mabigyan ng linaw ito. Ang DeFi yields ay variable. Yan, nagbabago po ang interest rates. At kapag nagkaroon po ng market swings, pwede pong maapektuhan ang collateral value. Kaya hindi po ito magic money machine. Para po sa tamang paggamit, pwede itong maging powerful tool para sa mga disiplinadong holders. Kaya kailangan pa ring maging maingat ang mga users, lalo na kapag nag-a-activate ng collateralized credit lines. Transparency at saka risk management po ang siyang susi. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung ilalagay po natin sa mas malawak na context, bihira po ang ganitong development para sa ecosystem ni XRP. Simula noong creation po ng token, utility at saka institutional adoption ang lagi po nitong highlight. Pero ngayon, may bago. Yan po ang real-world financial usability. Yield, collateralization, at saka spending power. Kung tuloy-tuloy po ang integration, ito ang magiging pivot kung saan titingin ang broader market at sasabihin na okay, iba na ang XRP ngayon. At para po sa mga maraming holders, ito po ang hinihintay nating evolution. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.